Hi mga bags! Welcome back to my YouTube channel! And natatawa ang babaeng ito kasi ato na naman, andito na naman tayo sa isang sit-down vlog kung saan kailangan na naman natin ma-explain para malinawan yung mga tao kung bakit di tayo nag-upload, ano nang nangyayari sa buhay natin, ano yung life update natin. And mahalala ko yung last vlog ko. Ano ba yung last vlog ko? Parang shinare ko sa inyo yung journey ng pag-apply ko dun sa isang call center company and na-vlog ko naman yun dun sa inyo. And dun tayo mag-start para maliwanagan lang lahat. Kasi di ba ang sabi ko nga sa inyo, mag-upload na ako, kaya gagawin ko yung best ko para makita nyo kung ano na ba yung nagaganap sa buhay ng babaeng ito. Pero now, nandito ulit tayo sa sit-down vlog para mag-explain. So, gusto ko lang bigyan ng kasagutan yung tanong nyo about dun sa pag-apply ko. And tulad ng sinasabi ko sa inyo na happy naman ako sa ginawa ko. Happy ako, no regrets kasi binigay ko naman yung 100% best ko. At alam nyo naman na gustong-gusto ko talaga yung work na yon as in. Kaya binigay ko talaga yung best ko. Pero sad to say, after the virtual, yung mga training, is merong part na bumagsak ako. Una, tinry pa namin yung sa typing. Diyos ko, paano hindi babagsak sa typing? Sa messenger nga lang, lagi na akong typo. And it's very important na hindi ka natatypo, na dapat mabilis ka makapick up. Actually, kaya ko naman siyang makapick up. Kaso yung problem is natatypo ako. Nagkakamali ako ng type. So, parang meron dun na 5 clients. So, papakinggan mo lang, kailangan mong maintindihan kung ano yung name nila, kung ano yung work nila, anong position nila, saan sila nakatira, kung ano yung address niya, and then kung ano yung email niya. So, okay naman ako doon, naririnig ko naman ng maayos. Kaso, tama naman din yung pag-spell ko ng pangalan. Kaso, nakarumble yung letter. So, parang it's typo. So, tinry pa namin ulit kasi hindi talaga kaya. Pero, happy naman ako. Happy naman ako kasi nabigay ko naman yung lahat talaga sa sarili ko. And na-enjoy ko din naman. And masasabi ko na hindi pala siya ganun kadali. Mahirap pala talaga siya. Kaya, saludo po ako sa lahat ng nasa BPO company dyan, sa lahat ng mag-work dyan sa call center. Sobrang nakaka-proud ko kayo. Kasi sobrang hirap pala talaga niya, be. Hindi pala talaga siya biro. Tapos yung mga client mo, makaka-encounter ka ng mga client na sisigawan ka, magagalit sa'yo, yung grabe yung frustration nila sa problem na kailangan mo i-solve, ganun. So, ganun talaga. Kasi kailangan mo silang tulungan eh. Kailangan mo i-accept yung frustration nila. Parang hindi mo dapat i-interrupt kung ano yung nararamdaman nila. Para, alam mo yun, kumalma sila na nandyan ka, natutulungan mo sila, kahit anong paninigaw nila, kahit anong galit nila, is masusolve mo yung problem nila. And happy ako na na-experience ko yung ganong bagay. Happy ako na parang nabago din yung routine ko. Actually, nanibago talaga ako kasi syempre, from manager, tapos naging call center agent. So parang, ang layo ng agwat ba, ang layo ng hakbang. So parang, siguro yung similarities nila, katulad ng as a customer service, parang, di ba, yung customer service, ikaw yung parang i-help mo kung ano yung problem ng customer. So, same lang din naman sa naging past work ko, hindi man ako customer service, pero as a manager, kailangan ko, ako yung haharap sa mga taong may rant, may problema, kung ano ba yung problem na, gano'n. So, parang, ang kakaiba lang talaga, Tagalog, tapos dito talaga, English talaga. So, happy naman talaga ako, as in, walang kasing sayab eh. Tuwang-tuwa talaga ako. So, syempre, hindi naman ako perfect, and wala din naman talaga akong experience sa ganung bagay, pero at least, sinubukan ko. Diba? At least, tinry ko yung best ko para makahanap din talaga ng work. And actually, after nun, medyo nasad ako. Ganun talaga. Kasi syempre, gustong-gusto mo yung work na yun, tapos hindi mo naman siya nakuha agad-agad. So, malulungkot ka talaga, di ba? Pero alam ko na hindi lang doon natatapos yung plan ni Lord sa akin.
And hindi din naman doon natatapos yung life ko na porket ilang araw lang ako doon is tapos nawala ako. Is hanggang doon na lang din yung kakayahan ko. Hindi. So parang natutuwa din naman ako kasi sa lahat ng mga nangyayari sa life ko ngayon is meron akong natututunan. 'Di ba? So itong vlog na to is all about update in my life dahil meron tayong mahirap na desisyon na ginawa sa buhay, pero alam ko naman na makaka-help ito or makakatulong to para sa future ng anak ko, para din naman sa future ko and the future ng family ko. And sobrang dami kong problem. Tinatawag na nga nila akong problematic sa BNT. I mean, may mga, hindi yung mga BNT yung nagsasabi, pero may mga nagsasabi na, yun nga, problematic daw kasi ang dami kong problema. Totoo naman, hindi ko naman madideny yun, pero hindi naman ako nag-create ng problem na yun. So, as a breadwinner for almost 8 years, imagine, 8 years. So, I was 14 years old last 8 years ago. So, kailangan ko maging working student para makapag-provide sa family ko, ganun. So, kailangan kong gawin lahat. And then, may dumating na blessing sa akin, pero syempre, blessing nga yung anak ko, hindi ibig sabihin mo, wala na. 'Di ba? So, dapat blessing si Gab, dapat maging blessing din akong nanay para sa kanya. Hindi lang dapat siya lang yung blessing. Kaya nga, super duper happy din ako. Puro na lang happy. Wala na parang sobrang saya mo naman, be. Parang gamit na gamit naman yung salitang happy. Parang, siguro, after lahat ng naging problem ko, masasabi ko na iwan man ako ng lahat, siguro andyan yung anak ko. Yung anak ko talaga yung forever and ever na hindi ako iwan. Unless mag-aasawa na yung anak ko. Diba? Siyempre, matagal pa naman yun. And actually, itong plan na to, it was my plan last 2023, kaso hindi siya natuloy. Tapos, pumasok yung 2024, yun yung na-hospital si Gab, na CT scan si Gab. Tapos, dun ko nakasama si Jessica ng husto. Dun ulit nakasama yung BNT. As in, dun nag-start, kaya nawala tong plano na to. And sobrang daming opportunities na pumunta sa akin. May mga very good mother tayong nandyan. May work na binigay sa akin, ganun. So, kaso, natapos na yung journey ko dun. So, it doesn't mean na natapos yung journey ko dun, dapat matapos na din yung life ko. Or dapat malugmok na talaga ako. And dinamdam ko, hinarap ko lahat ng problema na nandyan for me, na nandyan na parang, problema na naman. Kailan ba ako matatapusan ng problema? Kailan ba mauubusan ng babaeng ito? Diba? So parang, okay, sige. Pag yung problema, binigyan mo ng solusyon, matatapos yan eh. Pero pag yung problema, dinagdagan mo ng problema, wala talagang mangyayari. Kaya I talked to someone, hindi ko nasasabihin kung sino yon. And nag-open up ako, nirun ko lahat ng gusto kong sabihin. Sinabi ko talaga, hanggang sa nakahinga ako, hindi man totally okay, pero I know, siguro yung nararamdaman ko parang 70% na oo, 30% na hindi ako okay. Pero magiging 100%, ayun yung goal ko. 100% dapat maging okay ako. And itong vlog na to, ang after nito, baka malito kayo kasi after nito, hindi ko man sasabihin sa inyo kung ano man yon, pero alam kung magkakaroon kayo ng clue kasi ililipat ko ng bahay yung parents ko. Yes, kailangan ko silang ilipat. Ang kati ng ulo ko, may kuto ba ako? Charot. Tawag dito, kailangan kong ilipat yung parents ko ng bahay kasi mabigat na yung 8K. And dun sa lilipatan na bahay, sila lang talaga yun. Sila lang talaga yun kasi si Gab, yung kapatid ko, yung mama at papa, sila lang 4. So, sobrang malaki tong bahay na to for them. And mabibigyan na din ako kasi syempre, wala akong work. So, vlogging lang talaga yung source of income ko right now. So, kailangan ko silang ilipat. Sakto lang, hindi naman sobrang liit. Yung makakagalaw din yung anak ko. And lalo na lumalaki na yung anak ko. So, mahirap. Sabi ko sa sarili ko, I can imagine myself na pupunta sa ganito, na nandito sa ano na to. Pero right now, kailangan ko na siyang gawin to secure our future na mag-ina and also my family. Kasi syempre, walang trabaho yung parents ko, yung kapatid ko, and yung sister ko na nasa ibang bansa. May sariling family na din siya. Pero
tinutulungan niya din naman ako. So, mahirap. Dahil hindi ko alam bakit ba kasi pag sinabing breadwinner, bakit isa lang, bakit ako lang, 'di ba? Pero siguro parang you deserve what you tolerate. Tama ba 'yon? So parang siguro sinanay ko din sila na andito ako kahit anong mangyari, hindi ko kayo iiwan. Kahit anong mangyari, kahit huwag kayo magtrabaho, andito ako, kaya ko 'yan. Ngayon, hindi ko na siya kaya. So, kailangan ko na ng mas malaking income, kailangan ko na ng stable job, ganito, ganyan, para mabuhay ko din yung family ko. And I talk to my mga kapatid, na yun nga, na hindi ko na kaya, and then naintindihan naman nila ako. And now, hine-help naman talaga nila ako. And ang hirap na hindi ka maging mentally stable kasi hindi talaga ako nakakapag-isip ng maayos. So parang, ang hirap. Tapos i-judge ka pa ng mga tao na, puro ka lang saya, puro ka lang ganito, puro ka ganyan. So parang, di nila alam kung ano yung behind ng saya na yun. Kasi pag nandito lang ako, malulungkot lang ako ng malulungkot. Marami lang akong maaalala. So, kailangan ko bumaba ng kwarto. Kailangan ko umalis. Kailangan kong maghanap ng makakausap, ng taong makakaintindi sa akin kung ano man yung nafe-feel ko right now. And for sure, marami na naman ako mababasa na ganito, ganyan. Okay lang. At least nakikita nyo na hindi ako napapagod, na hindi ako sumusuko sa buhay, na nakikita nyo na nagtatry, na hindi ako napapagod na sumubok. Kasi kailangan. Kasi mommy na ako. Siguro kahit hindi ako mommy, gagawin ko pa rin to for my family. Diba? So, mahirap talaga. Sobrang hirap. Walang madali sa buhay ngayon. So, kailangan mo na lang talaga maging matapang. Kailangan mo lakasan yung loob. And I just wanna say thank you sa lahat ng taong nandyan for me. Na hindi ako iniwan. In the middle of may kalungkutan, ng struggles, ng lahat. And kailangan ko na tanggawin para kay God. And mahirap ba na yung iyak ako Mahirap man. Totoo. Sobrang hirap. Hindi naman madali talaga. Pero kailangan. That's we call sakripisyo. Diba? It's a sacrifice na kahit gaano kahirap, kailangan mong gawin para sa anak mo. Kasi ako na lang yung meron siya. Ako yung mommy and daddy niya. Kasi wala naman akong aasahan. Nagtatry naman akong mag-reach out. Especially nung accident si God. Kaso wala. So parang napagod na din ako. Kaya nga sinasabi nila ang sama ko daw nanay. Kasi bakit daw pinagkakait ko yung anak ko sa doon. I have reason. Kung kayo lang din yung nasa post, maintindihan niyo ako na masakit sa isang ina na nagbebeg ka, na nagtatry na mag-reach out pero wala kang nakukuhang sagot. Yun na yung parang last move ko para sa kanila. Yun na yun. Hanggang dun na lang yun. Akin na talaga siguro. Kasi nagkakaroon pa ako minsan na what if baka hinihintay lang nila ako? What if ganito, i-reach out ko kaya sila para alam nila na ganito, ganyan, kasi wala talaga. So, that's fine. Hanggang doon na lang yon. Ako na lang gagawa ng lahat, diba? So, nag-i-school na yung anak ko. Malaki na siya. Kailangan ko na magkaroon ng madaming pera para buhayin yung anak ko kasi hindi lang naman siya yung binubuhay ko. Diba? So, parang it's time din na para piliin ko naman yung sarili ko. It's time din na parang para din naman sa sarili ko. Kasi maraming beses ko nang inuna yung iba. Maraming beses na bago yung sarili ko. So ngayon dapat ako naman, alam ko na ikakahirap ko, alam ko na maninibago ako. Inaalala ko nga dati, 11 days lang natapos namin. Umiyak na ako What more ngayon pa, diba? So yun, itong journey na to, itong beginning na to, sana supportahan niyo ako. And mag-start na din ako maghanap ng aming bagong bahay para mailipat ko din sila. And sana may hanap ako. I want Cavite talaga Like Molino or Bacoor, ganun. Yun lang yung gusto ko. Imus, ganun. Yun lang. Pero part of Cavite pa din. Yun lang yung gusto ko. And mahirap ba ulit magsimula Hindi biro yung magsisimula ka ulit na magsisimula. Hindi siya madali. Sobrang hirap ng ganung eksena. Sobrang hirap ng ganung atake. Pero I'm praying. Hindi ako nawawala ng faith kay Lord. Alam ko, nagagabayan niya ako sa lahat ng desisyon na gagawin ko in life. And I know I have a lot of maling desisyon sa buhay.
Pero lahat naman yun, may natutunan ako. May mga ibang pinagsisisihan ako, pero yung iba, madami naman akong natutunan. Pero that's a life. Hindi naman ako perfectong tao. Hindi ko din gagamitin yung card na bata pa ako kaya marami na akong natutunan. Marami na akong napagdaanan. And I know kung ano man yung napagdadaanan ko right now, I can do it. Diba? Kaya ko to. Marami na akong nalagpasan, be. Hindi na ako papayag na parang nagtatawanan ako ng ibang tao dahil sa downfall ko. No. Buhay ay di karera, bilog ang mundo. If you want to live your life at best, kailangan mo maging masipag. Kailangan mo maging matyaga. Kailangan mo magkaroon ng maayos ng desisyon. Diba? And thanks to all na naging artist sa akin dyan, na hindi ako inyon. Thank you so much. And sana supportahan niyo ako. And alam kong itong bahay na to, hindi ko to nakapag-focus. So, ngayon, itutour ko kayo dito. Pero sa next vlog ko na to, and i-enjoy ko na din yung moment ko with my son, with my family. And I know, I'm gonna miss talaga sila. So, go. Laban lang in life. Fight. Sabi nga ni Gab, laban, mami. Diba? Laban, mami. So, I try na magkaroon pa ng more bonding, ayusin yung sarili ko, i-heal yung sarili ko, and maging okay din talaga. So, yun lang mga Bex. Nasabi ko naman na sa inyo, and samahan niyo ako, kasi i-share ko yung journey ko sa inyo, yung pag-apply sa ganito, yung, pagkuha ko sa ganito, yung experience ko sa ganito, ganyan. So, i-share ko din yan sa inyo, and laban lang in life. Kaya ko to, hindi ko mapapagod kasi sarili ko lang naman talaga kasi kakampi ko, and inaayos ko naman yung sarili ko, hindi lang physically, mentally, as in yung aura ko talaga, yung buong pagkatao ko, inaayos ko siya. So yun lang mga Bex, hanggang dito muna tong vlog na to. And kung marami kayong katanungan dito sa vlog na to, kung nalilito kayo, darating din yung araw, one of these days, na makikita nyo din yun. Okay? And excited naman ako sa inyong i-share yan sa inyo. Diba? Sa ngayon, supportahan nyo muna ako sa kung ano man yung kaya ko pang i-vlog dito sa bahay na to, sa life na meron ako ngayon. Diba? So, yun lang mga Bex. Dito ko muna tatapusin tong vlog na to. Sana supportahan nyo lang din ako palagi. Salamat sa mga taong naniniwala pa rin din sa akin. I love you all, guys. And ipag-pray natin na maging successful na tong tinatahak natin ngayon. Diba? So, don't forget to like and share this video and mag-subscribe na kayo sa akin channel, Bebang Rica Mata, and magkita-kita tayo sa ating next vlog. I love you all, guys. Mwah!